Ako ay grade 11 nagali sa Section E, pero pinalipat sa Section A. Wala akong kilala sa mga estudyante sa section na yon. Pagpasok ko, agad kong napansin ang katahimikan sa classroom. Hindi lang yung normal na tahimik, kundi yung parang may nakamasid sa'yo sa bawat galaw. Kaya umupo ako sa upuan na sa row 3, seat 5. Kahit wala akong katabi, may pakiramdam akong may huminga malapit sa tenga ko. O may aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko. Minsan, bigla na lang may papel sa desk ko na hindi ko isinulat. May isang araw na nakita ko sa salamin ng glassboard. May babaeng naka-uniform sa tabi ko. Basa ang buhok. Paglingon ko, wala. Pero naiwan ang basang marka sa upuan. Dahil dito, tinanong ko si Ma'am Andrea tungkol sa seat 5. Tumahimik siya. Diyan dati si Lara umuupo, sabi niya. Magaling na estudyante, maganda, laging maayos. Pero isang araw hindi na bumalik. Akala namin nag-transfer pero 3 araw matapos siyang mawala, natagpuan siya ng janitor sa lumang CR ng Science Building. Nakaupo sa sahig ng banyo, nakatiin sa siling, nakanaganga at nakanyite. Wala ng buhay. Kinilabutan ng buong klase. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung paano siya nawala. Walang pagkakakilala ng gumawa nito sa kanya. Pero sabi ng ilan, huling nakita daw siya kasama ang isang lalaking teacher. Hindi alam kung sino sa faculty. Hanggang ngayon, di pa rin alam kung sino yon. Pagkatapos ikwento ang tungkol doon, naging mas matindi ang nararamdaman kong presensya ni Lara. Sa bawat upuan sa klase, ako lang ang may katabi. Minsan, may naririnig akong bulong-bulong. Isang araw, may bagong transferee sa class. Na-assign siya sa seat 4, katabi ko. Ilang minuto pa lang, bigla siyang napayak. May babae pang nakaupo sa tabi ko. Nakangiti. Basang-basa. Tumahimik ang klase. Si Ma'am Andrea, napatingin lang sa akin. Pagtingin ko sa attendance list, wala ang pangalan ko. Kahit sa class photo, may upuan, may estudyanteng babae. Pero hindi ako. Pagtingin ko sa salamin, ako lang ang walang refleksyon. Nang buksan ko ang bag ko, may picture na hindi ko alam kung paano napunta doon. Picture ni Lara at ng isang lalaking guro pero malabo. Pagtingin ko sa bintana ng salamin, nakatayo si Lara sa hallway. Kasama ako. Hindi ako yung itsura ko ngayon. Hindi babae kundi lalaking matanda. May ID akong suot. Teacher ID. Mr. Reyes, Physics. Sabay biglang nagising ako. Sa lakas ng pagsara ng pinto ng classroom, buong klase namin nagulat kasi natakot sila sa itsura ko. Tulala, nakatingin sa ceiling, nakananga at nakangiti. Katulad ng itsura nung nakita si Lara sa CR. Hindi ko alam kung panaginip, pero ang naalala ko, nakita ko sa reflection ng salamin ng bintana ang picture namin si Mr. Reyes.
Siya ba ang gusto ipaalam sa akin ni Lara na dahilan na pagkawala niya? Pero bakit sa akin? Dahil ba umupo ako sa seat 5